Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muling nagbabalik po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, samahan niyo po yung likod, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag po ni Jay Sonsa mga tambay. Ayon po kay Jay Sonsa, ibang klase raw po sa ating bansa mga kababayan. Dahil daw po ang pinuno daw po, ang papalit daw pong pinuno sa Senate Foreign Relationship o Relation Committee, ang tinatawag na Foreign Relations Committee ay isa daw pong fake American. Ibang klase mga kabayan. Ang papalit na pinuno ng Senate Foreign Relations Committee ay isa daw pong fake American mga kabayan. Ayon kay Jason sa ibang klase po. Ito po ang pahayag po ni Jason sa sa mga social media ngayon mga kabayan. Ito po. Si Ben Dalo. si alias Irish Sylvester Tulpo umano. Mga kabayan, yan po ang sinasabi ni Jason sa fake American ang bagong pinuno ng Senate Foreign Relations Committee. Only in the Philippines. Ayon po kay Jason sa Ganon talaga eh. Nagkaroon ka ba naman ng Senate President na galing sa Wamble University at Escalera Brothers? Eh di syempre ang kukunin niyan eh mga kasama niya rin broadcaster, artista. Ibang klase po. Ganun po talaga. Hindi po ba? Babuyan na lang yata di ba? Kaya nga po ang ating bansa kayahiya dahil po yata sa kanila. Ito po, pakinggan po natin yung balita mga kabayan. Pakinggan po natin. At papalitan na raw po nila ang kapatid ng tinatawag na bangag at bongit na Senadora Amy Marcos ang nagsabi niya sa kanyang kapatid. At siya ipapalitan na ng fake American. Ang bihira to si Jason. Nakakatawa to si Jason. Sabihin mo fake American. Si Tulfo, fake American. Si Bendalo, si Erwin Tulfo. Ang bihira. Pakinggan po natin ito. Ito pong sa Senado po. Ito pong balita sa pagpapalit ng peking Amerikano para po sa Foreign Relation Committee. Ito po, pakinggan po natin. Wala umanong kinalaman sa hindi paglagda sa proposed resolution na kumokondena sa pahayag ng Chinese Embassy ang pagtatanggal kay Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Foreign Relations Committee. Paliwanag ni Senate President Vicente Sotto III na pag-usapan at napagkasundoan ng majority bloc na dapat mapunta sa isa sa kanilang miyembro ang chairmanship ng nasabing komite. A major committee like foreign relations should be chaired by a member of the majority. Nung una, hindi naman namin ginalaw yun originally na kay Senator Amy Marcos yun. Hinayaan namin, thinking that later on, pwede naman pwede naman kami magkasama-sama. But apparently, things didn't work out that way. At mayroong mga importanteng mga treaties at saka agreements na nakapending doon na malaki ang concern ng mga members of majority. Nitong Lunes, 15 senador ang lumagda sa draft resolution na kumokondena sa mga kamakailang pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas at nananawagan sa Department of Foreign Affairs na magsagawa ng mga diplomatic measures patungkol dito. Hindi nilagdaan ni Senator Amy ang naturang resolusyon at sa halip ay naghain ng hiwalay na panukala na humihikayat sa lahat ng opisyal ng pamahalaan na magpakita ng pagpipigil sa mga inilalabas na pahayag na makakaapekto sa ugnayang panlabas ng bansa. Para sa Senate President, ang mga insidenteng ito ay walang kinalaman sa palit-liderato sa Foreign Relations Committee. I can only speak for myself. I cannot speak for the other members if they thought of that when we discussed it last Monday in the majority caucus. I can only speak for myself. Sa akin, hindi. It has nothing to do with that.
Ayon kay SP Soto, matagal nang nagpapahayag ng interes si Senator Erwin Tulfo na pamunuan ng Senate Foreign Relations Committee. Pagtitiyak ni SP Soto, ipinaalam na ni Senator Mig Zubiri kay Senator Amy Marcos na papalitan ito sa pwesto at inalok na ring maging bahagi ng iba pang komite. Evan Alvarez, Nakita nyo pa matabay? Yung mismo na uupo at papalit at napipisil na pumalit kay Senador Amy Marcos pagiging Foreign Relation Committee ay isa pong bias na antimano. Pero pamumunuan niya yung Foreign Relations Committee. Ibang klase po ito, mga tambay. Samantalang siya mismo. Paano paniniwalaan po ito, mga bayan? Antimano po siya sa ibang bansa, galit na siya agad. Katulad po nito. Kaya nga po siya binakbakan ni Robin Padilla. Hindi po ba? Ito po. Dahil nga po matindi po itong tao na ito. Napakarami pong problema ang bibigay sa Pilipinas ito. Layas! Get the out! Pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Hindi po patutsada. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Commodore Tariela. Hindi po patutsada ang ginagawa ni na Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Chel, Representative Laila, ako at dumadami pang mga Pilipino. Alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasingalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong diniport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Nais ko lang siguro suportahan na, Ginoong Pangulo, ang pahayag ng ating pong kasamahan si Senator Risa Ontiveros at si Senator Erwin Tulfo tungkol po doon sa pagpuna sa embahada ng China sa kanila pong pagbabatikos din sa ating ilang opisyal o nagkakaroon sila ng masabi nating hindi pagkakasundo. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. Layas! Get the out! Pag nambastos ka, babastusin ka. Yan po, mga tabay. Pero siya pa hawak ng Foreign Relation Committee. Bayan, ibang klase po. Siya hawak. Talaga ibang klase na po sa ating bansa, mga bayan. Ibang klase. Talaga nagiging katatawanan na po ang ating bansa. Ibang klase. Wala na po bang matinong senador sa ating bansa? Wala na po ba? Kasalanan din po kasi nila yan eh. Kasalanan din po kasi nila. Kaya po naandyan yan. Dahil nga po ang totoo, sinasabi nila ang totoo na hindi naman daw po mga nanalo yan. Ang nagpanalo daw po dyan, umano, di umano. Tanungin daw po si George Garcia, di umano. Kung sino po nagpanalo dyan, umano. Diyan po sa sinasabing fake American na si Sylvester Stallone. Si Irish Sylvester, mga tambay. Yan po, mga bayan. Talagang ganyan po eh. Nakita nyo po, yung gustong-gustong humawak ng Senate Foreign Relation Committee ay siya pong nagpapalayas po ng diplomat at ng embahada sa ating bansa. Pero hawakan niya po yung foreign. Ibang klase. Yan po, mga bayan, only in the Philippines ang sinasabi po ni Jason sa unbelievable. Hindi po ba? Saan ka makakita? Sa Pilipinas lang. Hindi po ba? Nagpapalayas po ng mga diplomat at nagpapalayas po ng embahada katulad po ng China. Pero sa kabila noon, napakarami po nilang inutang sa China.
At ang nakakalungkot lang puro mga tambay, dahil nga po hindi ginagamit ang sentido komon na turingan pa naman mga senador. Puro po ang utak ay nasa bibig. Wala po sa ulo umano. Hindi kasi ginagamit ang ulo. Ang ginagamit po puro bibig. Hindi po ba? Hindi man lang po hindi muna nag-isip itong mga tao nito na gusto pang maging Foreign Relation Committee sa Senado. Hawakan. Hindi man lang po nag-isip katulad po ni Ben Dalo, ni Break Dalo, at alias Irish Sylvester umano. Hindi man lang nag-isip itong mga tao na ito na gaano pong epekto ang mangyayari sa bansa pagka nagpalayas ka ng isang embahada at mga diplomat katulad po ng China na mga kapitalista na inuutangan pa nila ng isang damukal na pera. Hindi po ba sinabi nga ni SAS, napakarami inutang po ng presidente ng bansa na tinatawag na bangag at pongit? Di ba? Bilyon dolyar ang inutang sa loob ng 2 taon. Pero galit na galit. Paano kung singiling ka niyan? At tanggalin ang mga negosyo riyan sa Pilipinas? Hindi ba tayo magiging bangkarote? At ang pinakamasakit pa niyan, pauwiin pa ang mga OFW natin sa mga hawak nila, lalong-lalo sa China, sa Hong Kong, at mga kaalyado nilang bansa. Hindi po ba? Kaya minsan yung utak, ilalagay mo rin yung utak, huwag sa bibig. Diba? Utak, pagganahin mo. Hindi po ba, mga bayan? Kaya nga po, ang ating bansa ay bagsak na bagsak po ang ekonomiya dahil po sa mga ganitong politiko na wala pong inatupag, puro po bumunganga, puro bibig, at puro pagnanakaw umano at pamumulitika. Di po ba? Kaya nga po tayo napag-iiwanan Wala pong ipagmamalaki ang ating bansa nung sila na po ang nanungkulan. Wala pong maipagmamalaki ang ating bansa. Hindi po katulad ni dating Pangulong Duterte, maipagmamalaki mo ang bansa at pati ang bansa ay hinahangaan pa ng ibang bansa noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, imbis pong hangaan ang ating bansa, may mga bansa pa na pinipigilan na ang kanilang mamamayan na pumunta sa ating bansa. Katulad po ng Australia. At lalo-lalo po ang China. Dahil daw po hindi na safe ang kanilang mamamayan sa ating bansa. Hindi po ba pinahayag nila yan last year? Pinaiiwas na pupuntahan ng ating bansa dahil meron po tayong mga politiko na katulad po nito na Ben Dalo. At isang damukal na magnanakaw at hindi na safe dahil naglabasa na naman po. Idagdag lang po natin ang mga polboronic, mga makakaliwa, mga holdupper, magnanakaw, hindi ba? At meron naman po mga randing in tandem at kung ano-ano pa na masasamang tao naglabasa na naman sa ating bansa. Thank you po mga tambay. Yan po ang nakakatawa at nakakadismaya mga kabayan. Ang hawak po ng komite ay tinatawag pang fake American ni Jason Sa. Unbelievable. Only in the Philippines. Sabi ni Jason Sa. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. At shoutout po kay Jesus Valdepena. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyo sa biyaya. Kay Eric Hersio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, kay Gay at Shena, Balance Vision TV, ako si Pilam, Annie Jo, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.